church, he redeemed and made his own. He has freed us, he will keep us till we're safely home. Glory be to God Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sana po dalawin at datnan kayo ng pamamahayag ng Salita ng Diyos sa umagang ito na nasa mabuti po kayong kalagayan. Kung ako naman po ang inyong tatanungin at ang aking sambahayan sa biyaya at awa po ng Panginoon, nasa mabuti rin po naman kaming kalagayan. Sa umaga pong ito, samahan po ninyo ako sa atin pong pag-aaralan. Ito po ay pinamagatang Remember God in the Days of Your Youth. Ito po ay hango sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan sa aklat po ng Ecclesiastes. At ito po ay simula po chapter 11 hanggang chapter 12. Ito po, chapter 11 verse 9 hanggang chapter 12 verse 1. Samahan po ninyo ako sa mga talata at ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po dyan, You who are young, be happy while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see, but know that for all these things God will bring you into judgment. So then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body, for youth and vigor are meaningless. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble and the years approach when you will say, I will find no pleasure in them. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ay atin pong pagbubulay-bulayan. Alam po ng bawat isa sa atin, lalo na kung kayo po ay matagal ng mananampalataya, na ang sumulat po ng aklat ng Ecclesiastes ay walang iba kundi si Haring Solomon. Si Haring Solomon na kung saan tinanong ng Diyos kung ano ang gusto niya sa buhay. At sa karunungan ay hiniling ni Solomon na pagkalooban siya ng Diyos nito. Now, he asked the Lord for wisdom. At dahil pinili na ni Haring Solomon o ni Solomon ang wisdom, ibinigay din ng Diyos sa kanya ang mga bagay na hindi niya hiningi. So, at ang sabi po ng banal na kasulatan, nung mga panahon ng paghahari ni Haring Solomon o ni Solomon ay ginamit niya ang wisdom ng may karunungan. Dinadayo siya ng mga hari, ng mga reyna, ng ibang mga bansa para konsultahin sa maraming mga bagay. Bunga na nga po ng kanyang karunungan. Pero sa aklat po ng Ecclesiastes, lalo na sa huling bahagi ng Ecclesiastes, ay mababasa natin ang isang pagpapayo. Ang preacher po na nangangaral sa atin sa umagang ito ay ang pinakamatalinong taong nabuhay. Maliban sa Panginoon. Ano po? Maliban sa Panginoong Jesus. Alam po natin na ito'y si Haring Solomon. Maraming pagkakataon na sinubok yung kapangyarihan ng kanyang dunong at napatunayan ni Haring Solomon yung kanyang wisdom. So, kaya kung atin pong aaralin, kung ikay hihingi ng payo at hihingi ka ng advice, siyempre hihingi ka ng advice na sa matalino. Hihingi ka ng mahusay na pagpapayo, siyempre doon sa mahusay. At itong si Haring Solomon hindi nagkulang, mga kapatid, ng pagpapayo at pagpapaalala sa aklat po ng Kawikaan at sa aklat po ng Ecclesiastes. So dito po, the preacher, which is Solomon, shared the fruits of his search. Ano po? Ang kanyang paghahanap, ang kanyang pagkatuklas, at ang kanyang mga karanasan. At alam niyo po kung ano maobserbahan po natin sa aklat ng Ecclesiastes, laging binabanggit ni Haring Solomon yung salitang vanity. Na po? Yung kawalan ng kabuluhan
ng lahat ng mga bagay. Yung kawalan ng kabuluhan ng maraming mga bagay dito sa mundo. Po, at this is a common theme na binabanggit po sa aklat ng Ecclesiastes. He examined wisdom, he examined riches, he even examined pleasure. At ang kanyang konklusyon at ang kanyang nakita, all is vanity. So dito po mga kapatid, sa aklat na ito na Ecclesiastes chapter 11, merong 4 na bagay. He offered 4 exhortations. Ano po? 4 na bagay na kanyang paalala sa mga kabataan. No? Nagsimula po ang chapter 11 verse 9 sa pagpapahayag kung kanino ito address. At ang sabi po ni Haring Solomon, you, this is for you who are young. Ayan. So alam niyo po mga kapatid, ito pong obserbasyon ko. Wala pong taong namatay na matanda na. Hindi mo ba naobserbahan kapag ang tao namatay, laging sasabihin ng mga dumating at dumalaw sa buron, sasabihin, kakahinayang naman. No? Bata pa siya eh. No, kahit 80 anyos na, sasabihin ng mga dumalaw, sayang, bata pa eh. No, 80 pa lang. So, wala po ako narinig na namatay na sasabihin, tama lang mamatay yan kasi matanda na naman. Wala po. Lagi po sinasabi, pag may namamatay, bata pa. Hindi pa dapat namatay kasi bata pa. So, basically, the intention of the writer here is to address the youth. Those who are really young. So, 4 po yung kanyang binabanggit dito. To those who are young, he offered the following exhortations. Number 1, rejoice in your youth. So, binanggit po yan, no? Ecclesiastes 11:9. Rejoice in your youth. Pangalawa, remove sorrow and evil from your youth. No? I-enjoy mo, magalak ka sa iyong kabataan. Kaya nga, di ba, punong-puno ng vitality, punong-puno ng strength ang pagiging isang kabataan. At ang sabi po, payo ni Haring Solomon, sige, ubusin mo yung lakas mo, ubusin mo yung enerhiya mo, magpakaligaya ka, rejoice in it. Pagkatapos ano pa, tanggalin mo yung mga kalungkutan, tanggalin mo yung mga bagay na masama sa iyong kabataan. Pangatlo, remember God in your youth. At ang pang-4, reflect upon what is coming. Alam niyo mga kapatid, ito po ang aking naobserbahan sa mga bagay na ito na binabanggit ni Haring Solomon. Ang mga kabataan, dumaan naman tayo doon. Kung kayo po hindi na rin kabataan sa panahon ngayon, ano po? Wala tayong issue sa utos ni Haring Solomon to rejoice in your youth. We don't have issue with that. Wala rin tayong issue doon sa remove sorrow and evil from your youth. Sino ba ang may gusto ng kalungkutan? Sino ba ang merong gusto ng kabagabaga o ng problema? We don't want that. Kaya okay lang yan. Tanggalin ang kalungkutan, tanggalin ang mga bagay na hindi maganda sa buhay ng kabataan at mag-rejoice sa ating pagiging kabataan. Pero doon sa susunod na dalawa, doon tayo may problema. Most of the time, bilang kabataan, hindi natin ito na pagtutuunan ng pansin. Ano yon? Yung alalahanin ang Diyos sa panahon ng ating kabataan at mag-reflect sa mga bagay na pwedeng dumating sa kinabukasan. Doon tayo merong issue. Balikan po natin saglit yung mga talata. Ano po? Sa verse 9, ang sabi po dyan, rejoice in your youth. Sa NIV kasi ganito ang sinabi, be happy while you are young. Payo po yan ni Haring Solomon. Bakit kaya ipinayo niya yan? No? Bakit kaya ipinayo niya na be happy while you're young? Kasi po mga kapatid, ang definition ng happiness at yung definition ng rejoicing, no po? Yung pagiging nagagalak ay magkaiba. Kasi po yung happiness, most of the time, ang source o ang pinagmumulan niyan ay mga material at yung mga bagay lang na nakikita nating panlabas. Pero there is such thing as what we call joy, and that joy comes not from the outside influence, not from the things outside, but
the innermost being of a person. Yun yung kagalakan. At most of the time, sabi nga sa Biblia, ang kagalakan ay bunga ng Espiritu Santo eh. Ito ay galing sa banal na Espiritu na in spite of the difficult situation around us, we have that sense of joy. Pero alam niyo po mga kapatid, it is but a reality na ang mga kabataan ngayon, no, lalo na yung mga henerasyon ng mga kabataan ngayon, talagang they only seek for what will make them happy. They seek for what will make them happy. Sabi nga ni Solomon, let your heart give you joy in the days of your youth. So dito po, hindi lang naman po yung outer happiness ang binabanggit dito ni Haring Solomon eh. Kung hindi yung inner joy. Yung inner joy sa panahon ng iyong kabataan. So you need to follow the ways of your heart and wherever your eyes see, but know. Po? Hindi po ito encouragement na mamuhay ka ng kesera-sera, mamuhay ka ng bahala na basta masaya ka, gawin mo. Hindi po. Kasi may paalala rito si Haring Solomon na anuman ang iyong ginagawa, huwag mong kakalimutan that all of these things, God will bring you into judgment. Kaya hindi po ito isang pamumuhay, mga kapatid, na sinasabi lang ni Haring Solomon na kayong mga kabataan, mabuhay kayo ng masaya, kung ano maisip ninyo, gawin ninyo, mamuhay kayo, basta masaya, gawin mo. Hindi po ganon. Kundi ang sinasabi rito ni Haring Solomon, ipagsusulit mo yan eh. Everything, all these things, God will bring you into judgment. Kaya sa verse 10, ano sabi niya? Banish anxiety from your heart. No, remove. Tanggalin mo yung sorrow, yung evil from your youth. Pinagsama po rito yung sorrow and evil. Sa NIV, mababaw ang pagkakalagay eh. Dito po ay banish. Banish anxiety and cast off the troubles of your body. Hindi po minention yung salitang sin. Pero sa Ecclesiastes, sa ibang translation, sa King James, ang binabanggit po ito, remove sorrow and evil from your youth. Natanggalin yung kalungkutan at ang kasalanan kasi magkapatid yun, mga kapatid. We cannot separate the two. Magkapatid yung sorrow at ang evil. Pag naghari ang evilness sa buhay natin, kapatid nun at aanihin nun ay ang kalungkutan. Kaya ang paalala ni Apostol ang paalala ni Solomon dito, kung gusto mong maalis ang anxiety ng buhay mo, kung gusto mong mawala ang kalungkutan sa buhay mo, alisin mo rin ang kasalanan sa panahon ng iyong kabataan. At ang sumunod po diyan, ito yung pagtutuunan natin ng pansin sa ating pag-aaral ngayon pong umaga, remember your Creator in the days of your youth. Or remember God in your youth. Po? So I doubt that many young people would take issue with the first exhortation. We all, or youth, they gladly rejoice in their youth. Po? Kaya nga sabi nga, ang mga kabataan daw ngayon talagang parang mga nakawala sa koral eh. Po? Kung ano magustuhan, ginagawa, kung ano maibigan, no? Kanilang nais gawin, gagawin po nila. They are happy to let their hearts cheers them, to walk in the ways of their hearts and in the sight of their eyes. Pero yung remaining exhortations, like to remove sorrow and evil, remember God and reflect upon what is to come, that doesn't take the joy out of the youth. Po? Or rather, doesn't that thing takes away the joy out of youth? Sa issue ng number 1, walang problema eh. They want to be happy. Pero yung umiwas sa kasalanan, alalahanin ng Panginoon na lumikha sa panahon ng kabataan, at yung mag-reflect ka upon what is coming to you, doon po may malaking question mark ang mga kabataan sa panahon natin ngayon. Pero ito yung ating pag-aaralan, mga kapatid.
Ang sabi po, remember God in the days of your youth. So, alam niyo po ang ilang katotohanan na nakita ko po sa buhay as I reflect also on my life right now. 2.5 months from now, I will be turning 55. Po. At sa Pilipinas po ay 60, nagre-retiro na eh. So, 5 taon na lang po at pwede nang mag-retire. Sa Pilipinas ay senior citizen yung 60. Dito po kasi sa Canada ngayon, 65 yung retiring age. Ano po? Pero may mga nagre-retiro na po ng mas maaga kaysa sa 65. At sino nga ba naman ang gusto habang buhay na magtatrabaho, maghahanap buhay? Ano po? So, yung panahon ng reflection ko sa buhay ko mula nung araw hanggang ngayon, napagdaanan ko rin naman ang maraming mga bagay ng panahon ng kabataan. At aaminin ko po sa inyo, marami pong mga bagay na nangyari, nagawa ang inyong lingkod ng panahon ng aking kabataan na akin pong pinagsisisihan. Kung may mga pagkakataon po na talagang natuto tayo roon, yes. But sometimes we learned lessons in the hard ways na pwede namang hindi. Alam niyo mga kapatid, kung obserbahan ko nga yung 3 anak ko pong lalaki, 3 po ang anak kong lalaki, mga binata na po sila ngayon. Yung pong aking bunso ay 17 anyos na. At nagre-reflect po ako sa panahon ng kanilang mga kabataan compared to mine. Sasabihin ko pong ang babait ng mga anak ko ngayon. Kasi po, nung mga panahon na sila ay nasa edad ko, ay mas marami po akong na-eksperimentohan. Marami po akong nasubukan bilang kabataan. Marami po mga bagay na pinagdaanan ako bilang kabataan na kung saan kung iniisip ko po, sana hindi ko na pinagdaanan. At ito po yung mga ipinapaalala ko sa aking mga anak para wag na nilang daanan at wag na nilang maranasan. Mabuti na lang po talagang mabait ang Panginoon sa akin eh. Mabuti na lang po talagang mahusay ang banal na kasulatan dahil dinala niya ako sa kanyang mga salita. Dinala ako ng Diyos sa kanyang mga salita. Dahil kung hindi, naku po, hindi ko po alam. No? Kung meron pong Pastor Ruel kayong nakilala. Pero, ito po yung katotohanan. Alam niyo po mga kapatid, ang unang-unang gusto ko pong makita natin, youth has no guarantee of the future. Ang pagiging kabataan ay walang garantiya ng kinabukasan. Sapagkat wala naman nakakatiyak ng kinabukasan. Ang akala po kasi ng mga kabataan, kapag malakas ka, exempted ka sa sakit. Kapag malakas ka, kabataan ka, exempted ka sa accident. Kapag malakas ka, kabataan ka, exempted ka sa digmaan. Kapag ikay malakas, ikay kabataan, exempted ka, mga kapatid, sa virus, sa COVID. Pero hindi po ito totoo. Alam niyo po mga kapatid, death is no respecter of persons. Alam niyo po kung pag-uusapan po natin aksidente, death frequently strike those who believe they are invincible. Kaya kung titingnan niyo po yung mga aksidente, car accident, hindi naman po namimili na puro matatanda lang yung na-aksidente. At most of the time, yung mga na-aksidente ng fatal ay mga kabataan na into alcohol, into drugs, at into substance. At most of the time, if you are going to look at the statistics, ang dami pong aksidente na ang involved ay kabataan. Kaya it doesn't guarantee na palibasa, kabataan ka ngayon, makakarating ka sa pagtanda. Walang guarantee nun. Hindi garantiya na nasa vitality ka ngayon, matataglay mo pa yung kalakasang yan sa mga susunod na araw. Because death is no respecter of persons. Hindi mo ba napansin kahit na mga bata namamatay? Kabataan namamatay, sanggol pa nga lang pag silang patay Kaya walang garantiya na kabataan ka ngayon, may garantiya ka ng future. Mahaba pa naman ang buhay ko Magtatagal pa ako. Kaya yung katagang saka na lang. Kailangan pagandaan mo na kinabukasan mo, saka na lang.
Kailangan pagandaan mo na ang pag-aaral. Kailangan magsumikap, saka na lang. At dito po ang sinasabi, remember God in the days of your youth. At ang sagot doon, saka na lang. But the problem is, death is no respecter of persons. We will suffer accidents, disease like COVID, and even war. Alam niyo po ba yung digmaan? Balikan ninyo ang mga kasaysayan. Sa atin po, no, sa Korean War, ano po, yung Japanese World War II, di po ba? Ang mga namatay doon, mga bata, mga kabataan. Yung Vietnam War lang, mga kapatid eh. Yung Vietnam War, gaano karaming kabataang mga Amerikanong nagkamatay sa Vietnam. Youth ang mga nagkakamatay doon. Kaya kung bibilangin po ninyo ang mga kinukuha ng kamatayan sa aksidente, ito lang pong COVID virus na ito, mga kapatid. Ilang milyon na ang namatay. May mga nagugulat na lang ho tayo. Ako po mahilig magbabasa din, no? Ako po lumaki sa Almansa eh. Meron pong mga kaibigan ako na taga-Almansa. Ngayon po alam ko, 2 patay dun eh. Po, yung asawa po ni Marlon, ni Marlon na kababata ako rin po yon. Patay daw ngayon, nakikiramay po ako. Po. Sino pa ba? Yung nanay ni... Basta 2 ho ang patay doon sa Almansa ngayon. Kahapon ko lang ho nakita sa Facebook. Na minsan po hindi natin nakalain na wala na pala. Gaano karami yung mga namatay na kakilala mo nitong taon na to? At minsan nagugulat tayo. Bigla na lang lilitaw sa Facebook natin yung mga kandilang kulay itim o kaya mga maiitim na profile. Alam na kung ano yon. Minsan nga hindi pa binabanggit kung sino namatay, magtatanong ka pa kung sino ang namatay sa pamilya. Pero that is very common. Hindi po ba? And death is no respecter of persons. Kay bata, kay matanda, kay mayaman, kay mahirap. Darating at darating po ang kamatayan. And not to be morbid, nor to scare, but to face the reality. No one is promised the future. Sino po ang pwede magsabing bukas buhay pa siya? Sino po ang merong lakas ng loob at meron pong yabang para sabihin, bukas buhay pa ako? Dahil lahat naman tayo naniniwalang, yes, buhay pa tayo bukas. Wala naman nagsasabing, bukas patay na ako. O kaya nanalangin na sana, bukas patay na ako. Wala naman pong ganun eh. Lahat po tayo gusto natin, kung meron pa tayong gustong gawin, kung meron pa tayong pinapangarap sa buhay, kung tayo'y masaya sa pangkasalukuyan, gusto natin buhay pa tayo bukas. Ang nananalangin lang naman nung nasana, bukas patay na siya, yung talagang nasa matinding kapighatian, nasa matinding sakit ng karamdaman o mga pagdurusa sa karamdaman, sila po yung gusto ng takasan nito. Kaya they wish na sana patay na sila bukas. Pero wala naman may control dun eh. And not to be morbid or to scare anyone, we just need to face the reality na walang pangako ng bukas. Even if you are in your youth today. Kaya nga, di po ba? Ang lagi natin naiisip, habang tumatanda tayo, palapit tayo ng palapit doon sa kamatayan eh. Yun naman ang realidad eh. Nung ako po'y 20 anyos, sabi ko, mahaba-haba pa. Nung nag-30, mahaba pa. Mahaba pa, puro mahaba pa. Ngayon, 55 na ako. Aba, hindi ko na naiisip yung mahaba pa. Ngayon po tayo nagmamadali. Ngayon po tayo maraming gustong gawin. Ngayon tayo maraming mga bagay na pinagsisisihan dun sa mga bagay na nakalipas na hindi natin nagawa. Lalo na pag dinadalaw ka na ng karamdaman. Dinadalaw ka na ng paghina ng tuhod. Dinadalaw ka ng paglabo ng mata at mga medisinang iniinom para ikaw ay mabuhay pa ng mahaba-haba. Doon mo naiisip, nasaan yung panahon ng kabataan?
Nasaan yung kalakasan ng panahon ng kabataan? Kaya nga po na sinasabi ng Santiago in the book of James, life is truly just a mist, a vapor. Yan po ang sabi ni Santiago eh. Why? Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Lino po na sabi ni Santiago dyan no? Kaya wala tayong pwedeng sabihin na bukas ganito gagawin ko, bukas ganito paplanuhin ko, total bata pa ako ngayon, uubusin ko muna ang panahon ko sa ganito, sa ganito, sa ganito. Ito muna ang gagawin ko, magpapakaligaya ako. Pero ano po ang payo ni Santiago? Di mo dapat sinasabi yon. Kasi ang buhay mo ay para lang vapor, parang mist. It will appear for a while, and then, it will vanish. Kaya nga yung isang bumper sticker na nabasa ko, ang sabi, many who plan to repent at the 11th hour die at 10:30. Ang ganda, no? Yung mga nagpaplanong magsisi ng kasalanan sa 11 oras. Sayang kasi namatay ng 10:30. Ano pong ibig sabihin nito? Kung meron kang gustong gawin, gawin mo na ngayon. Kung merong prioridad na dapat pag-ukulan ng pansin, gawin mo ngayon. At kung gusto mong maglingkod sa Diyos, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon yon. Kung aalalahanin ng lumikha sa iyo, ngayon yon, sa panahon na meron ka pa. Amen? Now, bakit sinasabi ito bakit sinasabi ito ni Haring Solomon? Bakit ipinapaalala ni Haring Solomon na alalahanin ang Diyos na lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan? Kasi hindi lang daw po dahil sa ang kamatayan is no respecter of persons. Pangalawang dahilan po dyan, because the Lord is coming. At alam niyo po, ang pagbalik ng Panginoon ay panahon ng paghuhukom. He is coming in judgment. Ano po sabi ng talata? 2 Peter chapter 3 verse 7. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. Kaya darating yung panahon talagang magpaparusa ang Diyos May paghuhukom. At ano ang sabi? Yung mundo, the earth, are reserved for fire. Kung nung araw nga, ginuno sa tubig, hindi na mangyayari daw yon. Ngayon, nasabi dyan, naka-reserve ito saan? Sa apoy. Being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. So there is a coming judgment. Ano pa ho sabi sa 2 Peter 3:9-11? The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang kinakausap mo rito, yung mga elect, yung mga pinili, na hanggang ngayon ay nagwawalang bahala pa. Ano po? Na hindi pa tumutugon sa panawagan ng pagsisisi. Ang sabi po, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with the roar. The elements will be destroyed by fire. And the earth and everything done in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? Ikaw na mananampalataya, you ought to live holy
and godly lives. Ito po ang paalala ni Pedro sa mga mananampalataya. You ought to live holy and godly lives. Dahil judgment is coming. Kaya, sabi nga, ang manatili hanggang wakas siya ang maliligtas eh. Yun naman ang totoo mga kapatid eh. Kasi yung totoong ligtas, sila yung nananatili. Sila yung namumuhay ng may kabanalan. Yung pong mga totoong ligtas, sila yung namumuhay ng may takot sa Diyos. Kaya yung sinasabi na, yung mga reform ika yung mga reform ika may passes para gumawa ng masama. Bakit? Kasi siguradong sinasabi nila may assurance of salvation, sila ay ligtas. Kaya dahil ligtas na sila, namumuhay sila ngayon kahit anong klaseng pamumuhay. Sino may sabi sa inyo? Hindi po teaching ng reform yun. Ang teaching ng reform, meron tinatawag na perseverance of saints. At ang mga mananampalataya ay mananatili sa kabanalan. At yung nananatili ay yun yung mga ligtas. Hindi po namumuhay ng reckless kind of life. Kasi po naniniwala na ang Diyos na nagbigay ng kanyang banal na espiritu ang tutupad sa kanyang pangako na siyang tatapos ng bagay na kanyang sinimulan sa buhay ng mga mananampalataya. Amen po ba mga kapatid? At ang isa pa hong talata, 2 Thessalonians 1, 7-9, and give relief to you who are troubled. Kayong mga nababagabag, and to us as well, sa bawat isa sa atin. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Christ is coming. Jesus is coming. He is coming in judgment. At alam niyo, sa panahon na yon, sa pagbalik ng Panginoon, ang tanong, ang daratnan niya ba puro matatanda? No. There will be youths at that time. There will be young people at that time. At itong mga young people na ito na hindi naniniwala na darating ang paghuhukom, namumuhay sila ng isang buhay na malayo sa Diyos. Namumuhay sila ng isang buhay na katulad ng binabanggit sa paalala ni Pablo kay Timoteo, mga panahon na kung saan puno ng kasamaan. Ang mga tao magiging lover of self instead of lover of God. Magiging mapagmahal sa sarili kaysa sa Diyos. Maibigin sa salapi, mapagtungayaw, at kung ano-ano pa na in-enumerate ni Apostol Pablo kay Timoteo. Mga panahon at huling bahagi na kung saan mapanganib na tinatawag niya. At sa mga panahon na yon, maraming kabataan ang daratnan ng paghuhukom ng ating Panginoon. Now, there will be youths at that time who will not have the benefit of a long life. May mga kabataan na daratnan ng paghuhukom na hindi na magkakaroon ng oportunidad na maging mahaba ang buhay. Kasi kung darating ang Panginoon bukas, ang bunso ko, 17 years old lang siya. Kabataan. Yung panganay ko, 25. 26 na nga ba siya? 26. Yung pong aking pangalawa, 25 siya niya. Yung aking pangalawa, 21. At yung bunso ko po, 17. Kung darating ang Panginoon bukas, nasa kabataan pa sila. Hindi na sila tatanda. Hindi na nila mararanasan ang magsipag-asawa. Hindi na nila mararanasan yung dinanas ng mga matatanda. Kaya walang garantiya na palibasa kabataan ka, you will experience a lot more things. Because there is no guarantee of tomorrow. Kaya napaka-importanting pagtuunan ng pansin ang sinasabing ito ng Biblia. Alalahanin mo na ngayon ang Panginoon sa panahon ng iyong kabataan.
Maraming mga kabataan who will not have the benefit of a long life and who will not have the time to change. Who will not have the time to change. Because judgment is coming. So anong dapat gawin? We ought to prepare for the future. Yung mga naghahanda raw para sa kinabukasan, that is a sign of maturity. Even if one is blessed to live a long life with plenty of time to change, there are reasons to remember God in the days of your youth. Bakit napaka-importante ng bagay na ito? Kasi po, una, misspent youth can curse your future. Ang maling paggamit ng kabataan ay magiging sumpa para sa iyong kinabukasan. Nakapanood po ako ng documentary ni Cara David. Hindi ko po alam kung ito po'y bago o lumang documentary. It was just yesterday. Nang pinanood ko po, yung mga bilanggo na pinalaya. Ano po, nakalaya na po yung mga bilanggo. Ewan ko po kung bago po ito. Ano ba pangalan nung eyewitness ba yun? Hindi ko po tiyak na po. Pero kay Cara David po ito, napanood ko lang po kahapon sa YouTube. At isinasalaysay sa dokumentaryong yon ang naging buhay ng mga nakatanggap ng mga sentensyang 2 life. Alam niyo po ba yung 2 life sentence? Yung 2 life sentence, 40 years po kasi ang 1 life. Pag hinatulan ka ng 2 life, ibig sabihin 40 plus 40, 80 years yon. Depende pa ho yun kung merong provision ng parole. Pero kung walang provision ng parole at 2 life sentence ka at nahatulan ka ng 20 years old, so ibig sabihin, 100 taon bago ka makalabas. So there is no possibility of going out from the prison. So doon po sa ipinalabas ni Cara David na documentary, yung pong mga nakulong na bigyan ng 2 life sentence, meron pong provision for parole, nakalaya po sila, yung pong isa sa documentary ni Cara David, nakalaya po yung isa sa edad na 70 mahigit. Kasi na-serve sa kanya yung 1 life sentence, 2 life sentences po siya. Nagawa niya na yung 1 life, 40, pagkatapos dahil sa magandang good conduct na ginawa niya raw sa bilangguan, nakalaya po siya ng mahigit 70. Alam niyo po mga kapatid, ang nangyari paglaya niya, hindi po niya malaman saan siya magsisimula. Yung mga kapatid niya, hindi na niya makakilala halos. Yung kanyang mga anak na mga dalaga binata na may mga asawa na hindi niya nayakap, naubos yung mga panahon. Imagine niyo yung considered to be 1 life to live, which is 40 years. Ay nabaliwala dahil doon sa pagkakakulong. Kaya yung realidad na ang maling paggamit ng kabataan can be a curse for your future, not only here, but in eternity as well. Bakit po mga kapatid? Kasi ang katotohanan po, you will reap what you sow. Kung ano ang iyong itinanim, ito rin ang iyong aanihin. Mahalaga pong turo at aral ito. Ito po ang sinasabi ng aklat ng Galatia. An important principle of life to remember is you will reap what you sow. Galatians 6:7-8. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sow. Whoever sow to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Diyan po mga kapatid, makikita po natin kung ano daw ang itinanim ng tao, yun ang aanihin niya. 2 klase lang naman ng itinatanim yung nagtatanim sa Espiritu at nagtatanim sa laman. Kaya bilang mga mananampalataya, Kristiyano na po iyon. Kristiyano po sa Galacia, ang kausap dito ni Pablo. Huwag kayong padaya. Hindi maluloko ang Diyos. Kung ano itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya bilang mga mananampalataya, kung ano itinatanim natin, yun din ang aanihin natin. Kaya pinapaalalahanan natin ang ating mga kabataan
to remember your Creator now, in the days of your youth. Do not plant, do not sow things that will jeopardize your future, that will put curse to your future. Kaya sa Winnipeg Unida po, mahalaga ang aking pagtutok sa mga kabataan. Hindi lang dahil nangangarap ako na magkaroon ng mga mahuhusay na leader ang simbahan pagdating ng araw. Hindi lang dahil gusto kong i-secure ang future ng simbahan pagdating ng araw. Kung hindi para makapamuhay ang mga kabataang ito to the fullest. Yung pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos at mapili nilang magtanim ng mga bagay tungkol sa Espiritu at mag-ani sila ng mga bagay tungkol sa Espiritu. Tandaan po ninyo mga kapatid, what you do while young can permanently affect your future. Anuman ang gagawin ninyo sa panahon ng kabataan will permanently affect your future. At ang sabi nga, not just your future in eternity, but your future in this life. Katulad po noong documentary ni Cara David, nung nagsilaya po ang mga bilanggong ito, hindi na po nila masumpungan ang sarap ng mabuhay sa laya kasi inubos po ng bilangguan ang mga bagay na ginawa nila noong sila'y kabataan. Misspent youth can curse your future. Kaya kayong mga kabataan na nakikinig, ano ang solusyon? Ano ang pwedeng gawin? Rehabilitation? Ano ang kailangan gawin? Positive thinking? Be optimist? Hindi po yun ang sagot. Ang sagot po dyan, remember your Creator in the days of your youth. Ang tanong, ano ba itinatanim natin sa buhay na ito? Ano mang itinatanim mo ngayon, sigurado naman aanihin mo eh. Kung anong yung itinanim, yun din ang iyong aanihin. Amen? Kaya, delikado pong magtanim ng wild oats. If you will plant wild oats, anong sabi ng Bible? You will sow the seed of rebellion, you will reap rebellion. Kapag nagtanim ka ng rebellion, you will reap rebellion. Sowing the seeds of rebellion. Kaya kung ano yung tinatanim natin sa ating mga anak, hindi naman ang aanihin natin pagdating ng araw eh. Kaya bilang mga magulang, ang laki ng ating role, ang laki ng ating responsibility. Minsan, totoo naman, wala tayong kontrol. Minsan naman, may mga pagpapasyang gagawin ng ating mga anak. Pero importante, gabay. Importante, pagsubaybay. Magtanim din tayo ng magtanim sa kanila. Sabi nga, young people are often inclined to rebel against all forms of authority. Naranasan din naman natin yan di ba? Ayaw na ayaw naman ng kabataan na sinasakal Ayaw na ayaw ng kabataan na hindi nasusunod yung kanilang gusto. Ayaw na ayaw ng kabataan na minamanduhan, dinidiktahan. Kaya nga, ang gusto agad ng mga kabataan, tumanda Ang gusto agad ng kabataan, makatapos ng pag-aaral, makapagtrabaho nang magawa rin nila ang mga bagay na gusto nila. Pero alam niyo po, God ordained authority. And if God ordained authority, we need to submit to those God ordained authority. Romans chapter 13, 1 Peter chapter 2. And rebellion against authority has caused many young people to spend years in prison. Kaya yung mga lumaya doon kay Cara David, matatanda na sila. At pinagsisihan nila yung mga bagay. May tinanong po si Cara David, sabi niya, ano po bang naging dahilan? Ba't kayo nakakulong? Ang sagot ng isa, nagkahayayaan lang Iyaga ko ng mga barkada ko, hindi ko alam na manghuholda pala kami. Can you imagine? Iyaya ka.
Manghuhold up pala. Nasa edad, magte-30 pa lang siya nung nangyari yung mga bagay na yun. Nasa kalakasan, nasa kabataan, nasa kapusukan. At nang hold up nga sila, ang sabi, may napatay ho kayo. Sabi niya, personally ako, hindi ako nakapatay. Pero dahil nakapatay yung mga kasama ko, magkakasama kami, kabilang na rin ako na bilang pumatay. Hindi siya ang nag-pull ng trigger, pero kasama siya. At dahil po doon, kasama siya sa nakulong. To life ang hatol sa kanya. Kaya, napakahalaga alalahanin ang lumika sa iyo sa panahon ng iyong kabataan dahil may danger po, mga kapatid, na ang mga kabataan ay magtanim sa laman. They sow in the flesh. And they can sow wild oats. Hindi lang po yan. Hindi lang sowing seeds of rebellion, sowing seeds of lying. Many young people think nothing of lying. Once you are caught in a lie, ano pa mangyayari? Your credibility is shattered. Your word means nothing. You can no longer be trusted. Kaya may adverse effect ito sa relationship. Saan? Sa lahat. Sa employer, sa magulang, sa mga nakakasalamuha. At alam niyo po mga kapatid, minsan, yung taong sinungaling, pati yung sarili napapaniwala sa kasinungalingan. At alam niyo, ngayon, napakarami po nito, mapagkalat ng mga kasinungalingan. At dahil po doon, minsan ginagamit pa yung kasinungalingan para sa sarili lang kapakinabangan. Which is nakakalungkot. Ano po? Hindi lang po yon, sowing seeds of stealing, fornication. No? Fornication is about sex. And this is very popular among young people. Ngayon po nakakakilabot no po? Kayo naman siguro nagbabasa sa mga social media. Sa YouTube. Kita nyo po, dati po, talaga naman, yung pong mga babae, talagang gano'n na lang sila, proteksyonan yung kanilang mga pagkababae. Pero ngayon, hindi na po. Parang hindi na po nahihiya na makita ng iba yung kanilang kahubaran. Minsan naman po, hindi dahil sa pagkita ng pera Minsan po, para lang sa pagsikat. Gusto lang mapansin ng iba. Yung mga TikTok, yung mga kung ano-anong mga nakikita natin ginagawa sa social media. Mangingilabot ka At ito po ang common. Rebellion, lying, stealing, fornications. At hindi lang po yun. Yung drug addictions. Substance abuse. At ito po ang mga may potential sa pagwasak ng buhay. Pagwasak sa buhay ng mga kabataan. It has been said, most men spend the first half of their lives making the second half miserable. Maraming mga tao ang ginagasta ang unang bahagi ng kanilang buhay para maging miserable ang ikalawang bahagi nito. Kumusta ka ngayon, kapatid? Kumusta ka bilang kabataan? Alam mo ba na ang buhay mo ngayon, kung ikay may edad na, ang buhay mo ngayon ay product ng nangyari kahapon? Alam mo ba na ang buhay mo ngayon ay bunga ng mga bagay na ginawa mo kahapon? Kaya, maganda hong magsuri, mga kapatid. Kung ikay nakaalipin ngayon sa isang bawal na relasyon, ba't ka napasok dyan? Kung ikay alipin ngayon ng substance, ng drugs o anumang addiction, ba't ka napasok dyan? Kung ikay punong-puno ng anxiety, ng alalahanin, ng mga problema, tanong, ba't ka nasadlak dyan? Kung nasa sitwasyon ka na talaga namang miserable buhay mo ngayon, ba't ka nandyan? Huwag mong kalimutan, product yan ng iyong nakalipas. Kaya, ganun na lang po ang paalala ni Haring Solomon.
sa mga kabataan. Huwag ninyong ubusin ang unang bahagi, which is the vitality, the youth, the strength, para wasakin ang inyong second half ng buhay. Parang basketball lang yan, mga kapatid. First half, second half. Yung first half, malalakas pa player niyan. Yung first half, mahuhusay pa yan, takbuhan pa ng takbuhan, hindi pa ho yan, hindi pa ho yan napapagod. Pero sa second half, doon na po nagkakatalo. Kasi mga pagod na po eh. Pero kung nakapagtanim ka ng maraming puntos ng first half, yung second half, hindi na masyadong mahirap. Kasi nakapagtanim ka na ng magaganda. Kaya, ito po ang hamon sa bawat isa sa atin eh. Lalo na sa mga nakikinig ngayon. What are you sowing right now? Lalo na yung mga kabataan pa ho. Anong tinatanim nyo ngayon? We need to remember God in the days of our youth. Kapag ginawa po natin ito, ano pong magiging bunga? Sabi nga kanina, yung misspent youth can cause curse to your future. Hindi po ba? Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung well-spent youth can bless your future. Kaya yung mga kabataan na nakapagtanim sa espiritu, nakapagtanim ng mabuting bagay, inalala ang Panginoon sa panahon ng kanyang kabataan. They are investing in the future, a blessing on their future. Kasi kung hindi pa naman tayo kukunin ng Panginoon na talagang bibigyan pa tayo ng buhay, yung mamuhay tayo ngayon ng merong pag-ibig at pagmamahal sa Diyos ang magpo-project sa atin ng magandang future. Sabi nga, meron dalawa daw klase ng anak eh. The foolish and the wise. Meron din dalawang uri ng tao. The foolish and the wise. Sa Bible, yung wise, yung nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Yung foolish, yung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Pero pagdating ng unos, sino po ang nanatili? Hindi po ba ang sabi yung matalino? Yung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ang konklusyon, yung ibabaw ng batong yon, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pinapatnubayan ang pundasyon ng matibay na salita ng Diyos. Now let us look for a while and compare yung foolish at saka yung wise. Yung foolish. The foolish child doesn't remember God in his youth. Ito yung mga mangmang na anak. Mamumuhay na parang walang Diyos, mamumuhay na walang pananampalataya, mamumuhay na hindi kinikilala ang importansya ng pag-aaral ng salita ng Diyos, walang mahalaga sa kanila kung hindi ang kaligayahang pisikal. Doesn't remember God in his youth. Won't listen to the advice of others. Has to learn for himself. Invariably makes a mess out of his life. When I say in his life, it involves everything. Health, marriage, career. Hindi iniingatan ang kalusugan, papasok sa pag-aasawa ng hindi pinag-isipan, hahantong sa paghihiwalay, divorce at mga illegitimate children, at walang matinong karir kasi hindi natapos ang pag-aaral. Those youth who makes mess out of their life, they are foolish. They spend good portion of life undoing foolish actions of youth. Kung tumanda man itong mga kabataang ito, wala pong gagawin yan kung hindi iretoke, iplantsa, pagtakpan ang mga kapalpakan na ginawa nung kanilang kabataan. Sa halip na makapamuhay ng maayos, walang gagawin yan kundi i-repair
ang damage na nilikha ng kanilang pagiging bata. And they will suffer the consequences of their actions. Those are the foolish child. Now, sino naman yung matalino? Ang matalinong anak, una, ang sabi, they remember God in their youth. Remembers God in his youth. Pangalawa, learning, they follow good advice and that of others. They learns from the mistakes of others. Begins life with a solid foundation and good head start. And they able to accomplish more good in life and will enjoy pleasurable memories, not bemoan or tied up in the past. What a difference in the quality of life there can be when one makes the right choices while they are young. Napakalaki ng kaibahan ng mga batang nagsimulang alalahanin ang Panginoon sa panahon ng kanilang kabataan at mga batang hindi ito ginawa. Tandaan po ninyo mga kapatid, the wise child will show his wisdom. How? By learning to respect authority now, and it begins with the family. By respecting the authority of the home. Second, by learning to control your body, katulad ni Paul. By obeying the gospel. By growing spiritually, bearing fruit of the Spirit. Thus becoming an example of the believers. And this is what is involved in remembering God while young. Amen? So bilang konklusyon mga kapatid, gusto ko pong tapusin ang pag-aaral na ito sa katotohanang no one can be forced to remember God in their youth. Kahit magngangawa ako ng magngangawa dito, walang pwedeng pumuwersa sa inyo na alalahanin mo ang Panginoon sa panahon ng iyong kabataan. Tayo po, ang pwede lang natin gawin, we can only point out the dangers when one does not. We can remind you of the benefits when one does. I hope this lesson will encourage the young person to make the right choice. But one thing is certain, God will remember even if you do not. God will bring you into judgment for all that you do, which is why one should fear God and keep His commandments. Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, I hope this lesson will encourage you. Even the young people. Meron pong kataga na laging binabanggit ang mga kabataan sa panahon na yan. Ewan ko kung alam niyo po yan. YOLO. At ang ibig pong sabihin yan, you only live once. Totoo naman po yun. Minsan ka lang mabubuhay, pero ang pananaw ng mga kabataan dyan, dahil you will only live once, tikman mo na ang lahat. Gawin mo na ang lahat. Subukan mo na ang lahat. Without any law, without any barrier, without any hesitancies, do whatever you like. Yan po yung YOLO kasi. Pero alam niyo po mga kapatid, tandaan ninyo, lahat ng gagawin ninyo, ipagsusulit natin sa Diyos, hayag man o lihim sa paningin ng tao. Kaya napakahalaga, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Will you make the right choice to remember God in the days of your youth? Tayo po saglit na tumungo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyo sa paalala mo ng iyong mga salita. Sana po, Panginoon, patuloy na makapagbulay-bulay kami sa buhay na meron kami ngayon. Wala po namang kasiguruhan ang lahat ng bagay.
tanging pag-asa, pagtitiwala sa iyong kapangyarihan ang amin pong napanghahawakan. Ama, nais po naming mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban sapagkat that is the only thing that will guarantee us of a better future. Sana po yung mga anak namin, yung mga kabataan, yung mga pinagkatiwala mo sa amin na mga anak ay mapili ang iyong kalooban. Mahanap lagi ang iyong mga kagustuhan at mamuhay sila na naaayon sa iyong mga plano. Tulungan mo silang sumunod. Tulungan mo sila, Panginoon, na alalahanin ka sa panahon ng kanilang mga kabataan. At kami naman po, Panginoon, na may mga gulang na, maaaring ang pananaw ng iba'y nasa dulong bahagi na po ng stretch ng buhay. Tulungan mo kami. Tulungan mo po na maitama namin ang mga bagay na naging pagkakamali. At tulungan mo kaming makapagsimula na hanapin mula ngayon ay ang mga kagustuhan mo. At makapamuhay kami bilang matatalino na nga hanapin lagi ay ang iyong mga salita at gagawin naming panuntunan ito sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, at patuloy po ang dalangin namin sa mga kapatiran namin na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. I am praying right now for Kuya Nick Libertino, Panginoon. Aking pong dalangin ang iyong patnubay sa kanya. Pakilusin mo po ang iyong kapangyarihan para sa kanyang kalakasan at kanyang kalusugan. I am also praying, Lord, sa sambahayan po ni Odek at ni Pauline. Patuloy pong pagpapala rin ang ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Sa sambahayan ni Kuya Vic Saria, patuloy pong pagpapala. Sa sambahayan po ni Kuya Alex Lontok, at yung mga dumaan pa ho sa mga suliranin ng COVID, kung sino man sila, Panginoon, ay hindi po nakarating sa akin ang mga informasyon. Alam ko naman po na nakarating ito sa iyo at ikaw ang patuloy na tutugon. We are still praying for the family of Pastor Rudy Casing. Patuloy mo pong igawad ang iyong pagkalinga, ang sambahayan po ni Pastor John Ocol, ang iyo pong patuloy na pagsama sa kalusugan ng mag-iina, ang kapatid na Lois at ang kanilang mga anak. Ingatan mo po sila, Panginoon. Naniniwala po kami na yung mga may edad na naming mga kapatiran, ang Kakang Lole Atanasio, ang Tatay David Marasigan, si Kuya Ban at si Ate Del Magkawas, si Nanay Honor, si Nanay Engay, si Nanay Elong Santarin. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon. Yung mga taga-subaybay po namin sa Tinig ng Pag-asa sa iba't ibang bahagi po ng mundo na naaabot ng pamamahayag na ito. Lord, sila po na nakatunghay ngayon, anuman po ang kalagayan ng kanilang mga buhay, patunayan mo po na lagi kang kasama ng bawat isa sa amin. Di po kami nananalangin na tanggalin mo ang mga pagdurusang ito kung meron pa ho itong purpose at kung meron pang layunin na kailangan ma-achieve, hayaan mo po ito, Panginoon. Subalit kung nakita na po namin at natutunan na namin ang mensahe at na-achieve na nito ang kanyang purpose, Lord, pakiusap, pagginhawahin mo na po ang kalagayan ng buhay ng aking mga kapatid. Lord, I am praying for the Reform Unida Christian Church International. I am praying for all the pastors. May mga pinagdadaanan po sila ngayon, iba't ibang mga karanasan, ang iba ay emosyonal, ang iba po ay spiritual, ang iba po ay mga material na bagay. Aking pong panalangin, katagpuin mo yon, Panginoon. Sa kanilang mga kahinaan, ikaw po ang maging kalakasan. Sa kanilang kakulangan, ikaw po ang maging probisyon. At ikaw po, Panginoon, ang magpatunay na ang mga pagpapasyang kanilang ginawa ay ayon sa iyong mabuting kalooban para sa pagsunod sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Samahan mo po ang Board of Directors ng Reform Unida Christian Church, ang mga kapatiran na sumama at nanindigan, at yung mga simbahan pa ho na aming bubuksan. Nawa po ay ipagkaloob mo sa mga direktor ang karunungan sa mga pagpapasya, and we are also asking for your financial provisions, Panginoon, para sa mga kapatiran at sa mga manggagawa. Parati mong hipuin
ang puso ng aming mga kapatiran dito sa Canada na maging bukas para po sa pagkakaloob at pagsuporta sa mga misyong ito sa Pilipinas. Marami pong salamat, Panginoon. I am praying for everyone right now na anuman po yung kanilang mga pinagdadaanan, ay mapalakas mo po sila at patuloy po na maranasan ang iyong pagkalinga. I am praying for all Winnipeg Unida Christian Church members. Ganon din po ang Unida Christian Church of Canada, mga pastor dito sa Canada, ang Pastor Alvin Kawili mula po sa Grand Prairie, ang Pastor Jay Gayas para naman po sa Fox Creek, ang Pastor Ruben Del Rosario para po sa Lido, ang Pastor Darrell Paredes para po sa Lidok at sa Edmonton, ang Pastor Raymond Makatumpag na naka-assign ngayon sa Calgary, patuloy mo pong samahan. We are also praying, Lord, for Pastor El Capillar, ganon din po sa inyong lingkod. Ang mga kapatiran sa Yorkton, we are praying for Pastor Epi Bautista, Lord. Nakikiusap po kami sa iyo. Sana naman po ay dumating na yung kanyang visa upang makasama na po namin siya dito at ang kanyang sambahayan. Ganon din po ang kapatid na Oswald. We are also praying for him. Lord, kasama rin po sa amin dalangin ang Pastor Ronwell Cruz na ngayon po ay may COVID din. Patuloy mo pong igawad ang iyong pagpapagaling. Ganon din po para kay Elise. Samahan mo po sila, Panginoon. Marami pong salamat. I am also praying for Ate Dang. Si Dang po, Panginoon. Inuubo pa rin po siya, Panginoon. Akin pong hiling ang iyong pagpapagaling. Marami pong salamat. Ganon din po ang aming chairman, si Pastor Jason Paul Abraham. At ang mga kasama po namin sa board, ang aming pong secretary, ang treasurer at ang mga direktor. Marami pong salamat. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. Napahaba po ako, mga kapatid. Mukhang gumagaling na po ako. Gumagaling na po ako physically. Mahaba na ang mensahe. Ipagpaumanhin niyo po at 8:42 na po ngayon. Sa Pilipinas po ay mag-aalas 11 na po ng gabi. So, marami pong salamat. Binabati ko lang po yung ilan sa mga nakasama natin. Ate Agi Victa, Nanay Belen Olaes. Ayan. Kuya Eric Maynez, kapatid na Maribeth Eusebio, Ate Paz Mendoza, Ate Apin at Kuya Bani Reyes. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, kay Kumaring Ami Santos, kay Ate Elvie Pasquel, kay Lily Camyalu, Bunso magandang araw, Kuya Nicandro Sarinas, Ate Paz de la Cruz, Tito M.A. at Tita Mildred Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Cora Dolor, Ate Ovi Henido, Ate Jindy Inusanto, magandang araw Ate Jindy, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Mirna Sapitan, ayan, mga kapatiran po natin sa San Diego at sa LA, sa Los Angeles. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Kapatid na Jeng Eusebio, at Ivanji Magnaye, magandang araw po. Kapatid na Maribeth, at yung magnanay, lagi po ito si Ate Nene Enriquez at si Maribeth Eusebio. Ayan, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Si Marjorie, ayan, si Marjorie, si Maricar, ayan, yung mga magkakapatid na yan ng mga Enriquez. Ate Ellie Fernandez, magandang araw po sa inyo. Ate Agnes Causaren, magandang umaga. Si Ayi Advincula at kay kapatid na Eric, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Joms Labongray, magandang araw sa inyo sa Lidok, pagpalain kayo ng Panginoon. Alam ko to si Brother Jom, hanggang sa sasakyan, nakikinig siya ng tinig ng pag-asa. Ayan, so pagpalain kayo ng Panginoon kasi alam ko oras na po papasok sa trabaho ang mga kapatiran natin. Si Ate Elsa de la Marter, ito rin po ay yan, kasama po natin yung nakikinig po ng tinig ng pag-asa araw-araw itong mga kapatid na ito. Ate Evelyn Cameros, magandang araw din po sa inyo. Ate Percy Rivera, magandang araw po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, si Ate Telly at si Kuya Chirit. No, isama po natin sa prayer yung mga Hernandez sa Philippines, sa Santa Rosa. Hiling po ni Ate Telly yan yesterday na sana po ay maranasan nila ang kagalingan ng Panginoon. Kay Ami Pakinggan, magandang araw sa iyo. Kay Ate Vanji Magnaye, kay Pinsan Ernel Advincula, magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoon dyan sa Amerika. Ganon din po kay
Ate Ellen Gonzales, Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Marie Cruz, magandang araw po. Pastor Conrad Malabag, Pastor, lakasan mo loob mo, Pastor, at nandito lang kami para sa iyo. Samahan ka ng Panginoon at ang iyong may bahay. Ganon din po ang kapatid na Marivi, ay nabanggit ko na po. Nanay Elong Santarin, Nanay Elong, palakas kayo ho. Ayan. Ganon din po kay Jeng Eusebio, magandang araw. Sabi po ni Nanay Belen Olay, salamat po Bishop Ruel sa isang linggong pagpapahayag ng mga mensaheng patuloy na nagpapalakas ng aming mga espiritual na kalagayan. God bless you at sa buong pamilya. Salamat Nanay Belen. Ayan. Sabi po ni Ate Agi Victa, purihin ang Panginoon sa mabiyayang mensahe na way maging inspiration ng inyong ibinahagi sa bawat isa, lalo na sa mga kabataan. Salamat po Ate Agi. Ate Del at Kuya Ban Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan. So, yung mga comment po ninyo, binabasa ko po. At alam nyo, yung mga comment lang yung nananatili doon sa sa pagtapos na po yung tinig ng pag-asa, nagbabasa po ako ng mga comment. Nababasa ko po yan. Kaya lang po, yung mga pumasok, no, mabilis di ba? Mabilis, natatabunan. Hindi ko na po nakikita yung iba. Pero pag may iniwanan kayong comment, nakikita ko po yan after ng tinig ng pag-asa. At yun pong video na ito ay ire-repost ko po ito sa YouTube channel ko po. Sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa. Kaya yung mga nalalampasan ninyo at gusto nyo po magbalik tanaw, magbalik aral, nako, doon nyo po makikita lahat ito sa YouTube channel. Tinig ng Pag-asa YouTube channel. Yun po. So yun po at yun, buong buo po makikita nyo ito doon. Kasi pagkatapos po, ipopost ko na po ito doon. So maraming salamat Pastor Conrad, God bless. Ate Evelyn Cameros, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Ate Del Sauler, magandang araw. Kuya Eddie, again, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.